Ano nga ba ang mangyayari kapag pumanaw ang isang Santo Papa? Isa itong bihirang pangyayari, ngunit may nakatakdang mga tradisyon at proseso na sinusunod ng Vatican sa loob ng maraming siglo. Habang lumalaganap ang balita tungkol sa kondisyon ni Pope Francis, marami ang nagtatanong, paano nga ba ang magiging proseso sakaling siya ay pumanaw? Tara, alamin natin ang mga tradisyong ito na nagbibigay ng kaayusan sa panahong puno ng pagdadalamhati at pagbabago. Ito ang Kaalaman Studios. Huwag kalimutang i-like ang video na to, mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para sa iba pang kaalaman na hatid ng Kaalaman Studios. Kapag pumanaw ang Santo Papa, ang opisyal na kumpirmasyon ay ginagawa ng pinuno ng Health Department ng Vatican at ng Camerlengo, ang opisyal na may tungkulin bilang tagapangasiwa ng Vatican sa panahon ng transisyon. Sa kasalukuyan, ang posisyong ito ay hawak ni Cardinal Kevin Joseph Farrell. Ang katawan ng Papa ay isusuot sa kanyang puting kasulya at dadalhin sa kanyang pribadong kapilya. Doon, isinasagawa ang isang seremonya kasama ang kanyang pamilya at mga opisyal ng Vatican. Isang mahalagang bahagi ng ritual ay ang pagsira ng fisherman's ring gamit ang isang ceremonial hammer. Ang singsing na ito ay simbolo ng kapangyarihan ng Papa at kailangang sirain upang maiwasan ang anumang hindi totoo o huwad na paggamit nito. Dati, ang katawan ng yumaong Papa ay inilalagay sa 3 kabaong, isa sa cypress wood, isa sa zinc at isa sa elm. Ngunit binago ito ni Pope Francis noong 2024. Ngayon, ang Papa ay ililibing sa isang kabaong na gawa sa kahoy na may lining na zinc bilang simbolo ng kanyang pagiging simple. Sa nakaraang mga panahon, inilalagay ang katawan ng Papa sa isang pedestal para sa pampublikong pagtanaw. Ngunit bilang bahagi ng mga pagbabago ni Pope Francis, ang kanyang katawan ay mananatili sa loob ng kabaong habang nakahimlay sa St. Peter's Basilica para sa publiko. Ang kanyang libing ay dapat maganap sa loob ng 4 hanggang 6 na araw matapos ang kanyang pagpanaw. Magsisimula rin ang 9 na araw ng panalangin para sa kanyang kaluluwa. Kadalasan, ang mga Papa ay inihimlay sa St. Peter's Basilica, ngunit si Pope Francis ay nagpahayag ng kagustuhang mailibing sa Basilica of St. Mary Major, isang lugar na malapit sa kanyang puso. Matapos ang pagluluksa, magsisimula naman ang mahalagang proseso ng pagpili ng bagong Santo Papa. Ang mga kardinal na wala pang 80 years old ay tatawagin sa Vatican upang bumoto sa tinatawag na conclave. Ang mga botohan ay nagaganap sa Sistine Chapel at ang bawat kardinal ay kailangang sumumpa ng lubos na pagiging lihim. Para manalo, kailangang makuha ng isang kandidato ang 23 bahagi ng boto. Habang nagpapatuloy ang botohan, sinusunog ang balota kasama ang additives upang lumikha ng usok. Kapag itim na usok, ibig sabihin wala pang napiling bagong Papa. Kapag puti na ito, ibig sabihin may bago ng pinuno ang simbahang Katoliko. Ang bagong halal na Papa ay agad dadalhin sa isang silid upang isuot ang kanyang puting kasulya at sa unang pagkakataon, magpapakita siya sa publiko sa balkonahe ng St. Peter's Basilica. Doon maririnig ang iconic na anunsyo, Habemus Papam, na nangangahulugang mayroon na tayong Papa. Ito ang proseso sa likod ng pagpapanatili ng kaayusan ng sa Vatican tuwing may pagbabago sa pagkapapa. Ang mga ritual na ito ay bahagi ng mahaba at mayamang kasaysayan ng simbahang Katoliko. Anong inyong opinyon sa mga pagbabagong ipinag-utos ni Pope Francis sa mga tradisyon ng Vatican? I-comment nyo lang sa comment section at pag-usapan natin. At huwag pa rin kalimutang mag-subscribe sa Kaalaman Studios para sa iba pang kaalaman na magpapalawak ng inyong